Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa mga narinig ni Annalyn dito sa isang babae, talagang porsigido ito na siya na lang ang ginagawa ng kanyang lolo. Dito nag-prepare sila sa kanilang event party kung saan sinamahan siya ng kanyang mga kaibigan at talagang sinabi niya dito sa kanyang tita Giselle at ito naman ang nagbigay ng location at venue dito. Dito na nga ay talagang porsigido itong si Dr. Carlos Benitez na mapagaling at maiayos ang kanyang asawa kung saan ikinagulat ni Lynette ang kanyang mga ginagawa na nagdala o gumawa siya doon ng malaking Christmas tree sa kanila. Dito na nga ay talagang masayang masaya si Lynette at sinimulan nila na magkasama at talagang nagsabit sila ng kanilang pangalan dito sa Christmas tree para ito ay panimula ng kanilang buhay na magkasama. Tinawag ni Lynette itong si Dr. Carlos pero wala ito. Dito na nga ay may dalawang lalaki na naman na kumakatok sa kanyang tahanan kung saan nagulat na naman itong si Lynette. Dito na hinarap ni Lynette ang kanyang takot kung saan pinapasok niya itong dalawang lalaki at talagang binigyan pa niya ito ng aginaldo. Dito na ipinagtataka ni Dr. Carlos Benitez ang kanyang mga nakikita kung saan may dalawang lalaki sa kanilang tahanan. Dito na pinaalis ni Dr. Carlos kung saan gusto na ni Dr. Carlos na bugbugin iyon pero ito ay pinigilan ni Jong Susan at talagang pinaalis nila ito. Hindi nila napaalis ang dalawang tao dahil sa naubutan ni Lynette at binigyan pa ito ng aginaldo. Dito na nga sinabi ni Lynette na ginagawa niya lang daw iyon para labanan niya ang kanyang takot na kung saan nagawa niya namang itong labanan. Dito na ikinatutuwa ni Dr. Carlos Benitez kung saan lalong-lalo na itong si Jong Susan dahil sa mga ipinapakitang tapang ni Lynette at talagang nilalabanan niya ang kanyang takot. Dito na nga ay talagang sinabi ni Jong Susan kung dadalo ba si Lynette dito sa party ni Annalyn at sabi dito kay Dr. Carlos Benitez na okay lang daw sa kanya dahil sa kung ano ang ikakasaya niya ay talagang susuportahan niya pero hindi daw siya makakadalo dahil may pupuntahan daw siya na importante at gagawin. Dito na sinamahan ni Harry itong kanyang inang si Lynette kung saan dito na ikinatutuwa ni Annalyn ang pagdating ni Lynette. Dito na nakita ni Justin kung gaano kamahal ni Annalyn ang kanyang ina at lalong-lalo na itong si Zoe na kung saan kahit na marami itong may kasalanan sa kanya pero ito ay tinanggap niya pa rin. Dito na nga kaya mamumuo ang pag-asa ni Giselle na makausap ang kanyang anak dahil sa talagang porsigido siya na pumunta doon sa venue dahil sa tinawag ni Annalyn sa kanya. Dito na rin ay talagang hinarang siya ni Eric dahil sa ayaw ni Eric masira ang mood ng kanyang anak na si Justin kung saan nagaganap ang kanilang party at talagang may performance pa sila dito. Dito na ay talagang palihim na si Giselle na kumuha ng video sa kanyang anak kung saan nakita niya itong naging masaya. Dito na rin si Annalyn ay tuwang-tuwa dahil sa kanyang mga ginagawa kung saan si Harry ay ibinigay na niya ang kanyang regalo dito kay Annalyn. Dito na nga ipinagtataka ni Justin kung bakit nandoon itong si Giselle. Dito na kinumpronta ni Justin itong si Annalyn kung saan alam niya ang katotohanan at bakit sinabi niya dito kay Giselle ang katotohanan na andun siya sa venue. Dito na talagang sinabi na lang ni Giselle ang kanyang mga gusto na aalis na lang daw siya para hindi na lumaki ang gulo na kung saan ayaw niyang masira itong gabi ni Justin. Dito na nga ipinigilan siya ni Justin at talagang porsigido ito na talagang matatanggap na siya ni Justin dahil pinigilan siya dito. Ano kaya ang mangyayari kay Giselle? Bakit siya pinigilan ni Justin na aalis? Ito ba kaya ang simula ng pagbabati ng mag-inang si Justin at saka si Giselle? Ito na kaya ang hinihiling ni Giselle na sa Pasko na darating ay ang gusto niya lang na makasama ang kanyang anak at mayakap niya ito kahit saglit. Dito nga kaya pagbibigyan ni Justin bago siya bumalik ng US. Pakakabangan natin ang mga susunod para episode na ito. Ngabot ka may napangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.